Sa gitna ng kabundukan ng Visayas, nakatago ang isang maliit na sitio na tinatawag na Balete. Sa unang tingin, payapa at tahimik ang baryo. May mga bahayang pawid, may mga kalabaw na nagpapahinga sa palayan, at mga batang nagtatakbuhan sa gilid ng kalsadang lupa. Ang hangin ay laging malamig, dala ng makapal na kagubatang nakapaligid dito. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may bigat na parang laging nakasabit sa bawat hininga ng mga tao rito. Ang mga matatanda, lalo na tuwing dapit hapon, ay laging nagsasabi, "Huwag kayong maglalakad ng mag-isa kapag nagtakip silim. Ang dilim ay may mata at tainga." Isa sa pinakakilalang tagapayo sa baryo ay si Aling Rosa, isang matandang hilot na ang edad ay hindi na matyak. Mahaba ang kanyang buhok na puti at laging may dalang rosaryo. Siya ang takbuhan ng mga buntis, may sakit, at maging ng mga natatakot. Sa bawat pagpupulong sa kapilya, siya ang madalas na nagbibigay ng paalala tungkol sa mga nilalang ng dilim. Hindi lahat ng kapitbahay ay kaibigan. May mga taong nagtatago ng lihim na hindi ninyo kayang tanggapin. Madalas niyang bigkasin habang nakatingin sa mga kabataan. Ngunit ang mga bata, gaya ng karaniwang kabataan, ay tatawa at magbibiruan na para bang alamat lang ang lahat. Sa baryo ring ito nakatira si Mateo, isang binatang 23 taong gulang. Kilala bilang masipag na magsasaka. Malakas ang kanyang katawan, sunog ang balat sa araw, at palaging may ngiti sa labi. Ang kanyang inspirasyon ay walang iba kundi si Lira, isang dalagang 18 taong gulang na kilala bilang pinakamaganda sa buong sitio. Si Lira ay may mahabang buhok na itim na parang gabi, balat na makinis na tila porselana, at mata na laging may kislap na nakakaakit kahit sino. Isa siyang mabait at masinop na anak ng mga mangingisda, at bukod sa ganda, taglay niya ang kabaitan na siyang lalo pang nagpatibay sa pagmamahala nila ni Mateo. Ngunit sa likod ng kanilang masayang relasyon, may anino ng pangamba. Palaging pinapaalalahanan si Mateo ng kanyang ama, "Anak, tandaan mo, ang mga nilalang na iyan ay naaakit sa ganda at sariwang dugo. Ingatan mo si Lira, ang mga mata ng aswang ay hindi natutulog." Hindi naman makapagsalita si Mateo, pero sa puso niya, dama niya ang bigat ng sinasabi ng kanyang ama. Dumating ang isang gabi ng Sabado, at gaya na nakagawian, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa harap ng kapilya upang magkwentuhan. May dala ang bawat isa ng candy, tinapay, at minsan ay tuba. Habang nagsasaya ang lahat, biglang nagsalita si Aling Rosa. "Nakakita ako ng palatandaan kagabi. Isang ibong itim ang dumapo sa bubungan ko at hindi umalis hanggang madaling araw. Mga anak, yan ay hindi ordinaryong ibon. Isa yung pasabi na may gumagala na namang nilalang dito sa ating sityo." Nagkatinginan ng mga tao. Ang iba'y natawa, ang iba'y tahimik na lamang. Ngunit sa likod ng kanilang mga mata, may halong takot. Kinabukasan, nagising si Mateo ng maaga upang pumunta sa palayan. Habang naglalakad siya, napansin niya ang kakaibang bakas ng paa sa lupa. Hindi iyon normal, mahaba, matutulis, at tila bahayop. Ngunit masyadong malaki para sa aso o baboy ramo. Huminto siya at yumuko. "Ano to?" Bulong niya. Lumingon siya sa paligid, ngunit walang ibang tao. Sa malayo, tanaw niya ang makapal na kagubatan na animoy may tinatagong sikreto. Sa loob-loob niya, nagsimulang kumulo ang kaba. At doon nagsimula ang mga gabi ng lagim sa Sitio Balete. Sa kabila ng mga bulong ng matatanda at mga kwento ng kababalaghan, nananatiling maliwanag ang mundo ni Mateo at Lira. Sa bawat araw na lumilipas,
lalo lamang tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Si Mateo, matapos magtrabaho sa bukid, ay laging dumaraan sa bahay ni Lera. Doon siya tatanggapin ng ngiti ng dalaga, dala ang isang baso ng malamig na salabat, o minsan ay tinapay na gawa ng ina nito. Mateo, wika ni Lera habang nakaupo sila sa harap ng kanilang bahay isang hapon. Huwag mong laging pinapasan ng bigat ng mundo. Minsan, pakiramdaman mo rin ang paligid, hindi puro trabaho. Napangiti si Mateo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Kapag natapos ko ang palayan ngayong taon, makakabili na tayo ng lupa. Gagawa tayo ng bahay. Hindi malaki, pero sapat para sa atin. Namula si Lera at ibinaba ang kanyang tingin. Hindi niya kailanman itinago na pangarap din niyang bumuo ng pamilya kasama si Mateo. Ngunit sa kanyang puso, may mga sandaling nakakaramdam siya ng takot. Takot na baka hindi matuloy ang lahat dahil sa mga kwento ng kanilang baryo. Isang gabi, nagkaroon ng pagtitipon ng mga kabataan sa ilalim ng malaking punong balete. Doon sila naglalaro ng sungka, nagsasayawan at nagkukwentuhan ng mga biro. Ngunit gaya na nakagawian, nauuwi rin ang kanilang usapan sa mga kwento ng kababalaghan. Mateo, biro ni Enrico, isa sa kanyang mga kabarkada. Ingat ka kay Lera, hindi lang mga binata ang humahanga sa kanya. Narinig ko, kapag may magandang babae, naaamoy agad yan ng aswang. Nagtawanan ng iba, pero may halong takot sa kanilang mga mata. Kahit nagbibiro si Enrico, dama nilang lahat na hindi imposible. Kung may lalapit mang aswang, ako mismo ang magiging pananggalang niya. Hindi ko hahayaang may manghimasok. Sagot ni Mateo habang hawak ang kamay ni Lera. Humanga ang lahat sa tapang ni Mateo. Ngunit si Lera, sa kaloob-looban ng kanyang puso ay nakaramdam ng kaba. Alam niyang hindi ordinaryong hayop ang kanilang pinag-uusapan. Nilalang itong hindi basta-basta natatalo ng lakas o tapang. Lumipas ang mga linggo at napansin ng mga taga-baryo ang ilang kakaibang pangyayari. Una, may kalabaw na natagpo ang patay sa tabi ng ilog. Walang sugat, ngunit butas ang tiyan at walang laman loob. Ang amoy ay nakakasulasok at ang mga lalaking nakakita ay halos masuka. Ikalawa, isang bata ang biglang nagkasakit. Wala namang nakikitang dahilan ang mga hilot at albularyo. Pero ang kanyang katawan ay laging malamig at halos hindi makakain. Sabi ng matanda, baka raw tinitingnan siya ng isang masamang espiritu o aswang. At ikatlo, may buntis na kapitbahay si Lera na gabi-gabi ay nakakarinig ng pagaspas ng pakpak sa bubungan. Kapag tinitingnan ng kanyang asawa, wala naman siyang nakikita kundi anino na mabilis na lumalayo. Muling nagtipon ang mga taga-baryo sa kapilya. Doon, muling nagsalita si Aling Rosa. Mga anak, hindi biro ang mga nangyayari. May gumagalang aswang dito sa Sitio Balete. Hindi natin alam kung sino sa ating mga kapitbahay ang may dalang sumpa. Mag-ingat kayo, lalo na ang mga kababaihan. Nagkatinginan ang lahat. May ilan na nagbubulong-bulong at nagsususpitsahan kung sino ang maaaring aswang. Ngunit si Mateo, hindi alintana ang lahat, ay lalong naging mapagbantay kay Lera. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa kapilya, hinawakan ni Mateo ang kamay ng dalaga. Lera, ano mang mangyari, pangako ko na iingatan kita. Hindi ako papayag na may makalapit sa'yo, kahit aswang pa yan. Napatingin si Lera sa kanya at dahan-dahang tumango. Ngunit sa kanyang mga mata, may luha ng takot at pangamba. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang banig, ramdam niya ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa bintana. At sa kanyang pagdilat, parang may aninong dumaan sa labas. Isang aninong hindi niya alam kung guni-guni lang ba o ang simula ng bangungot na paparating. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sa umaga, tila normal ang lahat. Ang mga tao ay nagtatrabaho sa bukid.
Ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng ilog at ang mga kababaihay abala sa paglalaba o pagluluto. Ngunit pagsapit ng gabi, kakaiba ang katahimikan. Ang mga kuliglig ay tila nagiging mas malakas at ang mga aso'y walang tigil sa tahol. Si Lyra, na sanay ng mahimbing ang tulog, ay unti-unting nagigising tuwing lahating gabi. May naririnig siyang mga kakaibang tunog. Huni ng ibong hindi niya mawari at minsan ay parang may kaluskos sa bubong. Ngunit kapag bumangon siya para silipin, wala siyang makikita kundi liwanag ng buwan at ang mga bituin sa langit. Isang gabi, dumalaw si Mateo sa bahay ni Lyra. Doon siya pinatulog ng mga magulang ng dalaga dahil sa takot na baka may mangyaring kakaiba. Naglatag siya ng banig sa sahig malapit sa bintana. Bandang 12:00 ng gabi, nagising siya sa ingay ng pagaspas. Parang malalaking pakpak na dumadapo sa kanilang bubong. Agad siyang bumangon at dahan-dahang sinilip ang labas. Sa sandaling iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. May nakita siyang 2 pulang ilaw na parang mga mata. Nakatitig mismo sa kanilang bahay mula sa madilim na kagubatan. "Sino ka?" Sigaw ni Mateo habang hinahawakan ng kanyang itak. Ngunit sa isang iglap, nawala ang mga matang yun at ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy ng hangin na nagdala ng kilabot sa kanyang katawan. Kinabukasan, habang sila'y nag-aalmusal, nagulat ang lahat nang makita nila ang bubong ng bahay. May mga bakas ng paa, mahaba, matutulis, at tila may mga kuko na bumaon sa pawid. Ang mga bakas na iyon ay hindi maaaring mula sa tao, ni sa hayop na alam nila. Ang ina ni Lyra ay nag-cross ng kamay at nagsabi, "Diyos ko, totoo nga ang sabi ni Aling Rosa, may aswang nga na gumagala rito." Si Mateo ay mahigpit na kumapit sa kanyang itak. Kung babalik man siya, makakatikim siya sa akin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi magiging madali ang laban. Dahil sa mga pangyayaring yun, kumalat ang tsismis sa buong baryo. Ang ilan ay nagsasabing nakita nilang may kakaibang anino sa itaas ng mga puno noong gabing yun. Ang iba na may nakarinig daw ng iyak ng sanggol kahit wala namang bata sa paligid. Lalong tumindi ang takot ng mga tao nang sa parehong linggo, isang bakang buntis ay natagpuan sa gilid ng ilog. Patay, walang laman loob, at tila pineste ng nilalang na hindi tao. Ang mga matatanday muling nagtipon at nagdasal ng taimtim sa kapilya. Kapag buntis o babae ang puntirya, hindi malayo na si Lyra ang bala kunin. Bulong ng isa sa mga kapitbahay. Narinig yun ni Mateo at lalo siyang nag-alab sa galit. Hindi niya hahayaang mangyari yun. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lyra, bigla siyang nanaginip. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng gubat at may nilalang na nakadagan sa kanya. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at matatalim ang ngipin. Nakatingin ito sa kanya na may gutom sa mga mata. Napasigaw siya at biglang nagising. Ngunit pagmulat niya, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may nakadagan pa rin. Hindi siya makahinga. "Mateo!" Sigaw niya. Agad na bumangon ang binata at dinampot ang kanyang itak. Pumunta siya sa tabi ni Lyra at tinaboy ang hindi nakikitang nilalang. Biglang dumaan ang dibdib ng dalaga. Ngunit ang kanilang takot ay lalo lamang lumalim. "Mateo!" Nanginginig na wika ni Lyra. "Totoo na nga, may aswang na pumupuntirya sa atin." Pinisil ni Mateo ang kamay ng dalaga. "Hindi ako bibitiw. Hanggang huli, ipagtatanggol kita." Ngunit sa kanilang paligid, naroon lamang ang katahimikan ng gabi. Isang katahimikan na may dalang pangakong hindi pa tapos ang lahat. Mula ng gabing iyon na makakita si Mateo ng pulang mata at maramdaman ni Lyra ang bigat na dumandagan sa kanyang dibdib. Hindi na nagkaroon ng katahimikan sa buong sitio Balete. Tuwing gabi, ang mga aso ay tahol ng tahol. Ang mga manok ay tila naguguluhan sa oras.
at ang mga tao'y halos hindi na makatulog. Kahit sa umaga, halata ang takot sa kanilang mga mukha. Ang mga babae laging naglalakad ng magkakasama, bitbit ang mga bawang at asin. Ang mga lalaki na may hawak na itak o sibat kahit papunta lamang sa bukid. Isang umaga, nagtipon na mga magsasaka sa gilid ng palayan. Doon, muling pinag-usapan ang nangyari. Hindi hayop ang pumatay sa kalabaw ng kapatid ko, wika ni Mang Delfin, isang magsasaka. Kung hayop yon, dapat may kagat sa liig. Pero tiyan, walang laman, para bang sinupsop hanggang sa maubos. Wala na talagang duda, dagdag ni Pedro. May aswang na gumagala rito. Ang tanong ay sino? Nagkatinginan ng lahat. Ang mga mata nila'y parang naghahanap ng kasagutan. Pero ang sagot ay nakatago sa takot na baka hinihinala nila'y isa sa kanilang kakilala o kamag-anak mismo. Samantala, si Mateo ay hindi mapalagay. Alam niyang si Lira ang pinakadelikado. Madalas niya itong ihatid at sunduin. Ayaw niyang maiwang mag-isa kahit saglit. Ngunit napapansin din niya na may mga kapitbahay silang tila kakaiba ang kilos. Isa sa mga ito ay si Doña Sabel, isang matandang laging nag-iisa. May malaking bahay siya sa dulo ng sitio at bihirang lumabas maliban kung gabi. Kapag nakasalubong, palaging nakayuko at hindi nakikipag-usap. Mateo, bulong ni Enrico isang hapon habang nagbabantay sila sa bukid. Napapansin mo ba si Doña Sabel? Hindi siya nakikitang nagdarasal sa kapilya. At minsan, nakita ko siya naglalakad sa gubat kahit hating gabi. Napakunot ang noo ni Mateo. Baka naman may dahilan, hindi natin siya dapat husgahan agad. Ngunit kahit siya'y hindi mapigilang magduda. Sa bahay ni Nalira, dumalaw si Aling Rosa. Dala niya ang isang maliit na supot ng asin at bawang. Anak, wika niya kay Lira, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan at sa pintuan ng iyong kwarto. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi makalalapit kapag may asin at bawang. Nagpasalamat si Lira, ngunit hindi pa rin niya maiwasang manginig tuwing naaalala ang bigat na dumagan sa kanya noong nakaraang gabi. Kinagabihan, habang nagbabantay si Mateo, muling narinig nila ang pagaspas ng malalaking pakpak. Ngunit sa halip na bumaba sa bubungan, tumigil yun sa may puno sa tapat ng kanilang bahay. Sumilip si Mateo at nakita niya ang isang anino, manipis, mahabang buhok, at tila nakadapo sa sanga ng puno. Ngunit nang magdikit ang kanilang mga mata, biglang naglaho ang nilalang at iniwan ang sangang nag-iingay na parang nabali. Kinabukasan, kumalat na naman ang balita. May isa pang buntis na babae ang biglang nilagnat at nagdawit ng kakaibang panaginip. Panaginip na may nilalang na sumupsop sa kanyang tiyan. Ang mga tao'y lalong nagduda na baka ang aswang ay isa sa kanila mismo. Baka si Doña Sabel, bulong ng ilan. Hindi, baka si Mang Isko, laging wala yan tuwing gabi. Paano kung isa sa atin mismo? Dumating ang araw ng linggo at nagtipon ang lahat sa kapilya. Si Aling Rosa ay muling nagsalita. Mga anak, tandaan ninyo, ang aswang ay hindi laging hayop sa anyo. Madalas sila'y tao na nakikisalamuha sa atin sa araw, ngunit nagiging halimaw sa gabi. Kaya magbantay kayo at huwag basta-bastang magtitiwala. Nababalot ng kaba ang buong sitio. Ang mga tao ay nagdududa na sa isa't isa at kahit si Mateo ay hindi na alam kung sino ang paniniwalaan. Ngunit isang bagay ang tiyak sa kanyang puso. Kahit sino pa ang aswang, hindi niya hahayaang mapahamak si Lira. Simula nang tumindi ang bulungan tungkol sa aswang, naging mahigpit na ang pagbabantay ni Mateo sa bahay ni Nalira. Tuwing dapit hapon, bago pa man lumubog ang araw, naroon na siya sa may tarangkahan. Hawak ang kanyang itak na may palamuting bawang sa hawakan. Sa apat na sulok ng bahay ay nagsisindi siya ng kandila at naglalagay ng asin sa bawat pinto at bintana.
Mateo, wika ng ama ni Lira, hindi ka ba napapagod? Halos gabi-gabi ka nang hindi natutulog. Ngumiti si Mateo, bagaman halata sa kanyang mga mata ang puyat. Mas mabuti na po ang pagod kaysa makita kung may mangyari kay Lira. Tahimik na tumango ang matanda at sa kanyang puso, dama niya ang katapatan ng binata. Si Lira sa kabilang banda ay labis na nag-aalala para kay Mateo. Madalas niyang nakikitang pinipilit nitong huwag ipakita ang takot. Ngunit sa bawat sulyap niya rito, nakikita niyang hindi ito basta lakas lamang, kundi pagmamahal. Isang gabi, habang nakahiga sila, hinawakan ni Lira ang kamay ni Mateo. Mateo, paano kung totoo ang sinasabi nila na hindi basta hayop ang kalaban natin? Paano kung tao siya sa araw at aswang sa gabi? Hindi ba mahirap yun? Tumingin si Mateo sa kanya, seryoso ang mata. Kung sino man siya, tao man o hindi, haharapin ko. Basta't ikaw ay ligtas, handa akong magsakripisyo. Napapikit si Lira at napahigpit ang kapit. Sa kanyang dibdib, may kaba ngunit may halong pag-asa. Ngunit hindi lahat ng gabi ay lumilipas ng payapa. Isang hating gabi, habang nakaupo si Mateo sa labas, narinig niya ang kakaibang huni. Parang iyak ng sanggol. Nagpatay-sindi ang kandila sa sulok ng bahay at sumabay dito ang pagaspas ng pakpak. Agad siyang tumayo, hawak ang itak. "Magpakita ka!" sigaw niya. Ngunit ang tugon ay isang malakas na hangin na halos pumatay ng apoy ng mga kandila. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang aninong mabilis na gumapang sa bubong. Tumalon siya para sundan. Ngunit nang umakyat siya, wala na roon ang nilalang. Naiwan lamang ang isang bakas ng paa, mahaba, matulis, at parang may dugo sa gilid. Kinabukasan, dinala ni Mateo ang bakas na yun kay Aling Rosa. "Aling Rosa, ito ang nakita ko kagabi. Hindi ako nagkakamali. May aswang talaga." Wika niya. Tiningnan ng matanda ang bakas at agad siyang nag-antanda. "Anak, tama ka. Ang bakas na ito ay hindi sa tao. Pero hindi ka pa handa. Tandaan mo, ang aswang ay tuso. Hindi siya basta-basta nagpapakita ng walang dahilan. May hinihintay siya. At baka ang hinihintay niya ay ang panahon na pinakamahina ang kanyang puntirya." Kinilabutan si Mateo. "Ibig niyong sabihin, si Lira?" Tumango si Aling Rosa. "Lalo na kung siya ay magdadalang tao balang araw. Ngunit kahit ngayon, siya ay puntirya na. Kailangan mong maging mas matibay kaysa dati." Sa sumunod na mga gabi, hindi na natulog si Mateo. Pinilit niyang manatiling gising, nakamasid sa bawat galaw ng paligid. Minsan, maririnig niya ang mga kaluskos sa kagubatan. Minsan, ang mga aso sa paligid ng sityo ay sabay-sabay na tumatahol. At saka biglang titigil na parang may dumaan na hindi nila kayang habulin. At isang gabi, habang inaantok si Mateo, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Paglingon niya, nakita niya sa bintana ang dalawang pulang mata. Nakatitig kay Lira na mahimbing na natutulog. "Hayop ka!" sigaw niya at sinugod ang bintana gamit ang itak. Ngunit bago niya ito mataga, biglang naglaho ang mga mata. Iniwan siyang pawis na pawis at hingal na hingal. Pagbalik niya sa tabi ni Lira, nakita niyang pawisan din ang dalaga. Kahit malamig ang gabi, nakapikit ito, ngunit ang mukha'y tila nahihirapan. "Mateo, ang bigat, parang may nakadagan." Mahina nitong bulong. Nataranta si Mateo at niyakap ang dalaga. "Lira, nandito ako. Hindi ka niya makukuha." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mas tumitindi na ang banta. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, kakaiba ang katahimikan sa buong Sitio Balete. Ang hangin ay malamig ngunit mabigat, at ang mga kuliglig ay tila sabay-sabay na natahimik.
Para bang ang buong paligid ay nag-aabang ng isang bagay na hindi maganda. Si Mateo, gaya ng nakasanayan, ay nasa labas ng bahay ni Nalira. Hawak ang kanyang itak. Sa apat na sulok ng bakuran ay may sinding kandila at nakakalat ang mga asin. Ang mga kapitbahay ay mahimbing nang natutulog. Ngunit sa dibdib ng binata, dama niya ang hindi maipaliwanag na kaba. Sa loob, nakahiga si Lira. Mahimbing ang tulog nito. Ngunit sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang nilalang na dati dumagan sa kanyang dibdib. Mahaba ang buhok nito, manipis ang katawan, at ang mga matay kumikislap sa pula. Ngayon, mas malinaw na ang anyo. May mahahabang kuko, matutulis na ngipin, at balat na kulay abo. Napasigaw siya sa panaginip, at doon siya biglang nagising. Ngunit sa pagdilat ng kanyang mga mata, hindi siya nag-iisa. May isang anino, nakadagan sa kanya, mabigat ang dibdib niya, halos hindi siya makahinga. Ang nilalang ay nakangisi, ang mga matay nagliliyab, at ang mga ngipin ay halos dumikit na sa kanyang liig. "Mateo!" Sigaw ni Lira, halos hindi makalabas ang boses sa bigat ng kanyang dibdib. Agad na narinig ni Mateo ang sigaw. Tumakbo siya papasok, at sa isang iglap, nakita niya ang nakadagan sa dalaga. Isang nilalang na hindi niya mawari kung tao o hayop. Butot balat, mahaba ang kuko, at ang buhok ay parang kortina ng dilim. "Hayop ka!" Sigaw ni Mateo, at agad na sumugod gamit ang itak. Ngunit bago pa niya maabutan ang nilalang, bigla itong naglaho na parang usok. Naiwan lamang ang amoy ng dugo at bulok na karne. Hingal na hingal si Mateo, habang si Lira na may umiiyak at nanginginig. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Huwag kang matakot, hindi ka niya makukuha, hindi habang ako'y buhay." Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang iba'y nakarinig ng sigaw. Ang iba na may nakakita ng kakaibang anino na mabilis na lumipad palayo sa bahay ni Nalira. "Wala nang duda," wika ni Mang Delfin. "Aswang nga ang gumagala rito, at si Lira ang puntirya." Nagkatinginan ang mga tao, at nagsimulang mag-usap-usap kung sino sa kanilang mga kapitbahay ang maaaring may ganoong lihim. Sa bahay ni Aling Rosa, nagtungo si Mateo at Lera. "Aling Rosa, hindi ko na kayang maghintay. Kagabi, nakita ko mismo ang aswang. Nakadagan siya kay Lira. Halos mapaslang ko na, pero nawala siya sa isang iglap," wika ni Mateo. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa kanila. "Anak, kapag ang aswang ay nagpakita na sa anyo niya, ibig sabihin malapit na siyang kumilos ng mas matindi. Hindi lang si Lira ang delikado, kundi ang buong sityo. Kailangan na nating maghanda." Kinahapunan, nagtipon ng mga lalaki ng baryo. Bawat isa ay may dalang itak, sibat, at mga kawayan na may apoy sa dulo. Ang mga babae na may naglagay ng bawang at asin sa bawat bahay. Ang mga bata ay pinatulog ng maaga, at ang mga pinto'y isinara ng mahigpit. Ngunit kahit ganoon, dama ng lahat ang pangamba. Ang katahimikan ng gabi ay para bang naghihintay lamang ng malupit na panauhin. At dumating nga ito. Bandang hating gabi, muling narinig ang pagaspas ng pakpak. Ngunit ngayon, mas malakas, mas mabigat, at parang hindi iisa. Nagkatinginan ng mga tao. Ang mga aso'y sabay-sabay na umaalulong, at ang mga kandila'y biglang nagpatay-sindi. Mula sa itaas ng mga puno, may isang aninong bumaba. Ang kanyang anyo'y halimaw. Mahaba ang kuko. Ang balat ay tila nabubulok, at ang mga matay naglalagablab sa pula. Ang kanyang bibig ay nakanganga, at ang mga pangil ay kumikislap sa liwanag ng buwan. "Aswang!" Sigaw ng isa sa mga lalaki, sabay saboy ng asin. Sumigaw ang nilalang, isang sigaw na nagpagising sa lahat ng natutulog, at nagpatindig ng balahibo ng buong baryo. Si Mateo, walang takot,
ay sumugod at sinugod ang nilalang gamit ang kanyang itak. Ngunit sa bawat hampas niya, mabilis itong nakakaiwas at kapag matatamaan na, naglalahoy ito na parang usok. "Mateo!" sigaw ni Lyra mula sa loob ng bahay. "Mag-ingat ka!" Ngunit hindi siya nakarinig. Ang dugo ni Mateo ay nag-aalab sa galit. Para sa kanya, ito na ang laban ng kanyang buhay. Ang laban para kay Lyra. Ngunit sa huling segundo, bago pa man niya muling masugod ang nilalang, bigla itong tumawa. Isang halakhak na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Hindi ninyo ako mapipigil. Hindi ngayon. Hindi kailanman." At sa isang iglap, lumipad ito palayo. Iniwan ang buong baryo sa takot at pangamba.